po tayo sa devotion. At kagaya ng ating ginagawa, natutuwa naman ako na inaasahan kong yung kung paano kayo iniingatan ng Diyos in the past, yun na rin po ang ating magiging batayan na ang Diyos ay nagiging tapat in the past. And I do believe God will also become and be faithful to guide you and to help you in any undertaking you might be in. Inaasahan ko rin na kung ano man yung kalagayan ninyo dyan, patuloy namang hawakan sa Panginoon at alam kong ang Panginoon ay hindi tayo iiwanan. Okay, so hindi ko alam kung ano ang response ninyo sa hindi ko alam kung anong karanasan nyo sa prayer. At nahihiwagaan ako sa prayer dahil alam nyo, kahit matagal na ako, sabihin natin matanda na sa ang tawag natin pananampalataya, parang nahihiwagaan pa rin ako sa kung paano ang Diyos sumasagot sa panalangin. Kasi pagkaminsan, hindi ka pa nga humihingi, andyan na yung blessing. Pagkaminsan naman, hirap na hirap ka, ang tagal-tagal na hindi pa rin dumarating. Pagkaminsan, ang hiningi mo, hindi naman yung ganun yung dumarating. I don't know, but one of the most important things na makita natin ay kung ano yung i-reveal ng banal na kasulatan. I'll be sharing with you tonight a message coming all the way from Luke chapter 1. Luke chapter 1, babasahin ko po yung mula 5 hanggang 17. At ito po yung sinasabi ng Biblia. Chapter 1 verses 5 and the following. Could you please join me reading these verses? Ang sabi, nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan ay Zacarias, sa pangkat ni Abias at mula sa lipi ni Aaron. Ang kanyang asawang si Elizabeth, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon at sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlang ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Diyos. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ay panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak, panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail, at sa gayon ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita at nawa ay patuloy na mangusap ang Diyos sa atin sa magitan ng mga salitang ito. Tayo po'y sandaling manalangin. Salamat po sa iyo, dakila naming Panginoon. Kami sa iyong harapan ay nagpapakumbaba, kinikilala namin na wala po kaming alam patungkol sa iyong salita kung hindi mo kami tutulungan. Hinihiling namin ang karunungan coming from your Holy Spirit, at iyo po, Panginoon, papakumbabain ang aming mga damdamin. Bayaan mo po, Panginoong maalis ang aming makasariling kaisipan at nawa ay makita namin yun pong puntos na gusto mong makita namin at pamuhay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Hindi nawa kami maging naive sa pananalangin at tulungan mong sa mag-itan ito, kami ay patuloy na mag-improve
patuloy sa pagnanais na kami po ay mapalapit sa iyo sa magitan ng panalangin. Turuan mo po kami na manalangin ng gusto at bayan mo sa magitan ng aming pag-uusapan. Marami pa kaming matutunan at ikaw nawa ang patuloy na gumabay sa amin as we move on. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi po ulit sa inyo. I entitled the message I would like to share with you tonight, The Mystery of Praying to God. Ang hiwaga ng pananalangin sa Diyos. Alam nyo, all face common problems. At isa sa problem talaga nating makikita, isa sa mga problems natin, prayer that seems to go unanswered. Yung mga pertaining to unanswered prayers. And most prayers remain unanswered because they remain unasked. Prayers and burdens are in our head, but they are never offered to the Lord in prayer. Often, guilty tayo doon sa sinasabing prayerlessness. At alam natin, according to 1 Samuel chapter 12, verse 23, prayerlessness is sin. We are commanded to pray according to Jeremiah 33:3 at 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, Mark chapter 14 verse 38. And there is no substitute for prayer. Not eloquence, not effort, not energy, enthusiasm, but ang sabi ng banal na kasulatan, when you come to me, of course, sa magitan ng prayer. So when we pray, we are actually confessing our inability to reach up or to reaching up to claim His ability. Hindi natin kaya at marami tayong hindi talaga kaya. We are inviting God into the processes at nung problema sa ating mga buhay, and we are reaching out to lay our hold on the power that is not really possessed ng ating sarili. It is God's message. Kaya nga sinasabi ng Zechariah 4:6, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. So prayerlessness is one of the reasons why prayer is unanswered. God cannot and will never answer a prayer that is not prayed. Yung iba kasi, sinasabi nila, na alam na ng Diyos yun. Nababasa naman yun yung damdamin ko eh. Alam nyo, ang sabi ng Panginoon, hindi niya iuutos na you pray if it is not necessary. Hindi niya sinabing damahin mo na lang. So, pag-usapan natin ito. Ang ating pag-usapan ay patungkol dun sa hiwaga nga ng pananalangin sa Diyos. Una sa lahat, sometimes God's answer is a denial. Ang sagot niya pagkaminsan ay hindi. Kasi ang sabi ng Biblia, matagal na nanalangin itong mag-asawa. Ang sabi doon sa verse 6 ay ganito, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ayon sa utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Sa makatwid, sino ang magulang at sino ang mag-asawa na hindi magnanais na magkaroon ng magkaroon ng anak? So there are times when God's will say to you, no, when we pray. At medyo masakit dahil kalimitan, pag tayo'y nag-e-ask, usually gusto natin yung emergency at dapat masagot ka agad. And according to this verse, Zacharias and Elizabeth were on praying ground. Doon sa verse na yan. And this is not why, kung paano yung kanilang panalangin. Nagtataka sila kung bakit yung kanilang panalangin, wala namang problema sa kanilang buhay. Kasi ang nakalagay ay sila matuwid. At unfortunately, this is often the reason our prayers go unanswered. Sabi po dun sa James or Santiago, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 4, ay inaddress niya yung 4 na problema doon. Una sa lahat, ang sabi diyan, yung ilang problema, sabi si James, doon sa chapter 4, verses 1 and 2, James is straight to the point. Ang sabi niya, people fight on the outside because they are at war in the inside. Kaya sila ay nagkakaroon ng parang agam-agam, nagkakaroon sila ng away, nagkakaroon sila ng yung iba ngayon, nasabi nga doon, nagpapatayan. Subalit, kaya ang sagot ng Panginoon ay no.
Because ang sabi ng Biblia do sa verse 2, siguro mas magandang basahin ko. Ito po yung nakalagay doon sa Santiago, Kapitulo 4. Ang sabi po rito ay ganito. Verse 1 to 4. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? At pawang nagkakalaban-laban. Mayroong kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makamtan kaya't papatay kayo kung kinakailangan. Mapa sa inyo lamang ito dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi pa ninyo hindi nyo makakamtan o nakakamtan ang inyong minimiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo ay wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. At humihingi kayo upang gamitin sa inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway naman ng Diyos. So, makikita natin ang ilang bagay patungkol dito. Una sa lahat, bakit hindi sumasagot at bakit hindi tayo nakakatanggap ng prayer? Sabi una sa lahat, you say no prayer at all. You share no prayer at all with God. We have already touched on this matter na sinabi natin, well, kaya yung mga tao ay hindi na tumatanggap. Ay bakit ka naman tatanggap? Hindi ka naman humihingi. Ay pinapanghula natin ng Panginoon. Although, siyempre, ang Diyos natin mapagmahal, pagkamisan kahit hindi tayo humingi, tumatanggap tayo, pero hindi lagi. Ang pangalawa is selfishness. Prayer does not exist so that we can have our wants and gratified. Hindi ho ang Diyos parang at our own disposal. Kung ano yung gusto natin, yun lang ang masusunod. Hindi ho ganon. Because we can expect the Lord to meet our needs but not to finance our greeds. Ang sabi ng banal na kasulatan, God shall supply our needs, hindi greeds. So maliwanag na maliwanag yon. Selfishness is one of the reasons why we are not receiving kung ano yung ating ipinapanalangin. Pangatlo, sin. God will not finance our spiritual adultery. He will not bless our efforts to run with the devil. And of course, alam natin na ang Panginoon ay mapagbigay. Pero teka, hindi naman siya mangungusinti. So, dun po sa 1 John chapter 4 chapter 5 verses 14 to 15, in-address niya ang another reason why prayers are not answered. Prayer is not about getting our will be done, but about getting His will be done on earth. And sometimes sasabihin ng Diyos ay no. Because hindi yun ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Pangalawa, sometimes God's answer is delayed. Nahuhuli. Dun sa verse 13 nung ating text ay gusto kong banggitin. Basahin ko. Ang sabi doon sa verse 13 ay ganito. Ngunit sinabi sa kanya, huwag kang matakot sa Sakarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at tuwan ang ipapangalan mo sa kanya. Finally, after na sila'y napakatanda na, saka pa lang sila magkakaroon ng anak. Yung salitang is heard can be literally translated as was heard and is still being heard. Ibig sabihin, napakinggan at patuloy na ito'y pinakikinggan. Meaning to say that Zacharias and Elizabeth had been praying and praying and praying for years. When they are young, they are praying for a son. And as they grow older, they are continually praying for a child. When angel appeared to him and confirmed the answer to prayer, Zacharias was even ceased to believe. Parang hindi na siya makapaniwala that his prayer could or would be answered. Huwag naman siguro.
mananalangin ka rin. Pero talaga namang mula ng bata pa hanggang sa sila matanda na, saka pa lang sila nagkakaroon ng anak. Bakit sometimes our prayers actually sometimes is delayed? Sometimes we think that our prayer have gone unanswered dahilan in reality, we have been hearing that yung panalangin natin ay answered na, sinagot na ng Panginoon. It just isn't God's time to reveal the answer. Kasi nga, hindi tayo ang may hawak ng panahon kung kailan sasagutin. Nung 75 years old, itong si Abraham, pinangakuan ng Diyos na magkakaanak sila. But it was only after 25 years, isang daang taon na siya, or after 25 years, saka pa lang sila nagkaanak. Ano ang dahilan? Maraming mga naniniwala ng mga Bible commentator na kung ito, at saka kasi 19 na noon, kasi 10 taon ang pag-itan nila mag-asawa ni Sarah, kung sinagot ng Diyos at kung sila nagkaanak ng bata-bata pa, sasabihin nila it is a product of their own doing. Subalit kung wala na talaga, dahil baog na at wala na dahil matanda na, it will be masasabing ascribed to God itself. May mga pagkakaminsan na maraming mga bagay na tinatanggap tayo, pag natanggap natin na ipagyayabang na akala mo ba atin ito? Hindi ho dapat ganon. Ang lahat ng nasa atin ngayon, ang totoo, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Even our very life is not ours, it is God's. So therefore, dapat tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Ang reason kung bakit the Lord permits this thing to happen, yung delay, is because maybe of satanic attack. Natatandaan nyo doon sa Daniel. The truth is, doon sa Daniel chapter 10, verses 10 to 14, babasahin ko po ito sa inyo. Sa Daniel chapter 10, okay, maganda po yung live talaga. Okay, verses 10 to 14. Ang sabi, walang ano-ano'y may humawak sa akin at ako'y itinindig. Sinabi niya, Daniel, lubos na kinalulugdan, tumindig ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko sa iyo. Sinugo ako para sa iyo, para sabihin sa iyo ito. Tumayo naman ako at bagamat ako'y nanginginig, sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot. Pagkat mula pa nang ilagak mo sa Diyos ang iyong isipan at magpakababa sa kanyang paningin, dininig na ng Diyos ang iyong panalangin. Naparito ako, taglay ang katugunan. Ngunit napigilan ako ng kaharian ng Persia sapagkat 21 araw muna akong nakipaglaban sa anghel na bantay roon, at nang makita ni Miguel, isa sa mga pinuno ng mga anghel, na ako'y nakikipaglaban, sinakluluhan niya ako at iniwan ko siya roon at nagpatuloy na ako rito upang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa iyong kababayan pagdating ng araw at makita mong pangitain ay tungkol sa hinaharap. Mantakin nyo, 21 days answered already by the Lord, but satanic distraction was there. Masyadong totoo po yan. Kaya huwag kayong malulungkot na para bang as if na bakit ganon si Lord? Nakapag-iisip naman, wala naman akong ganito ganyan. Huwag kayong maghinampo. Alam ng Diyos na kailangan nyo yon. At ayon sa Biblia, pwede parang magkaroon ng hadlang ito sa pagitan ng mga impluensya ni Satanas. Mag-ingat kayo sa pagkukonclude na parang ang Diyos ay walang malasakit sa atin. Huwag kayong mag-iisip na parang ang Diyos ay hindi ka mahal dahil hindi sinagot ka agad yung prayer mo. Yung pala, mayroong satanic distraction. Ang pangalawa, sincerity actually is required. Ang sabi nga po, we are taught in the Bible to make our prayer in faith, trusting God to answer sa kanyang time. Kasi nakalagay sa Mark 11:24, when we pray, believe that you have it and you will have it. So, ang sinseridad at ang pananampalataya ay dapat kalakip doon. Dapat naniniwala ka na ang Diyos ay ginagawa at gagawin ito. Pang-tatlo na dahilan kung bakit nadidelay
ay dahil yung sa sovereignty of God. When God delays the answer to our prayers, He is merely waiting to a time when He can get the most of His glory. Pakibasa po, titingnan natin sa Isaiah 30 verse 18. Live na live po tayo, kaya hindi po tayo mabilis. Kasi gustong-gusto kong makita na tayo po ay na live, okay? Isaiah chapter 30 verse 18. Okay, akin pong babasahin ito para sa inyo. Ang sabi po dun sa 18, ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, Diyos na makatarungan, itong si Yahweh, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Sabi niya, ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. God answers our prayer in His time. Hindi po sa ating time. So, bakit gusto ng Diyos na maghintay? Pagkamisan, mahirap po yung laging nauuna. Ang dami diyang nagsisisi dahil naunang mag-asawa bago magtapos ng pag-aaral. So, naghihirap sila. Naunang magtrabaho bago magtapos. So, yung mga kaeskwela nila, ang lalaki na ng sweldo, siya hindi pa dahil na nakita yung kumita lang muna ng kaunti. So, ang una po, dun sa ating verse ay to display God's glory. Para i-display ang glory ng Panginoon. I'll read verse 18. Sabi po doon sa ating text, sa Luke chapter 1, yun po ay nasa verse 18. Ang sabi po ay ganito, verse 18, at sinabi ni Zacarias sa anghel, paano po ito matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na, at sa gayon din ay ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo niya ako upang ihatid sa inyo ang mabuting balita na sinabi ko sa inyo. At sa ngayon, dahil ikaw ay hindi nagtiwala, mabibingi ka. So makikita natin na ang Diyos kasi ay dapat maluwalhati sa kanyang sagot. Makikita natin that we have to really wait for the answer of the Lord. Doon po sa John chapter 14 verse 13, makikita po natin na ang Diyos, ang sabi, kung tayo'y sasagutin ng Panginoon, ang sabi, para ang Diyos naman ay mabigyan ng kalalhatian. I'll be reading this for you, 14:13 of the book of John. Okay. Okay, ang sabi, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. But ang 13, at anuman ang hilingin ninyo, yun ang tama pong talata, at anuman ang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko. Anong dahilan? Upang maparangalan ang aking Ama sa pagitan ng anak. That God may be glorified. Yun po yung unang reason. That his name is glorified and name is really magnified. Ang pangdalawa, to dispense His grace. In answering the prayer of Zacharias and Elizabeth, when he did in his manner, God was dispensing His grace. They didn't understand what the Lord was up to. But yes, God did. And God used His delayed answer to bring glory to Himself, grace to Zacharias and Elizabeth, and to accomplish His eternal plan. Ang ibig pong sabihin ay ganito. Kasi kung maaga silang nagkaanak, again, it can be ascribed to them and to themselves. Pero kung ito ay yung kawalan ng pag-asa, nabating na ba kayo sa ganong klaseng punto na yung parang, kumbaga sa lubid, naroon na kayo sa dulong-dulo at pagkatapos saka biglang dumating ang saklolo, sabi, ay,
Natatandaan ko yung isang bata, kaya siguro ay magandang makita natin yung punto ng Panginoon. Isang bata ang umakyat sa puno ng santol at kinukuha niya. Nang kanya kinukuha na yung bunga ng santol na hinog na at sa tingin niya napakasarap, biglang nabali yung sanga. Pumikit siya dahil Kristiyano siya. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo po ako kasi bangin yung kanyang lalaglagan. At pagkatapos na siya manal, pumikit na lang siya dahil alam niya may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Maya-maya, nung siya ay nasa pababa na, bigla na lang nasabit yung kanyang damit. So, hindi siya nalaglag. Ang sabi niya, yung sabihin niyang, Panginoon, sakluluhan mo po ako, mamamatay ako rito. Nung masabit yung kanyang damit at hindi na siya nahulog, ang sabi niya, wag na lang po, Panginoon. Nasabit na ako eh. So makikita nyo na parang siya pa, sarili niyang effort yung nangyari. When it comes, alam natin na ang Panginoon, when in fact, ang Panginoon na dapat ang makikita nating kumilos doon. So, ang pangtatlo, sometimes God's answer is different. Iba yung kanyang sagot. Doon sa verses 15 to 17 ng ating text, una, different times. Sometimes God says, watch. Sometimes He will take our prayers and make them better. Like for example, they wanted to have a son in their youth. Ang ganda rin po kasi magandang magkaroon ka anak na siguro makaka-basketball mo, makakasama mag-jogging is on. And God gave them a son in their old age. They would have been thankful, but God gave them something far better. Tingnan niyo po, dun sa Matthew 11:11, meron po kayong makikitang ganito. Ang sabi po dun sa 11 ay ganito, Matthew 11:11. Okay. At sinasabi ko ito sa inyo na ang isinilang wala pang lumilitaw sa gitna ng dakila kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa sa Kanya. Ang tindi, ano? Ang sabi niya rito, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumilitaw na higit pang dakila kaysa kay Juan Bautista. Nakuha nyo? So, sa makatuwid, naghintay sila ng matagal upang padakilain siya ng Panginoon. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na parang pangkaraniwan. Sa nga pa na, tanggapin nyo yung mga anak nyo na hindi po pangkaraniwan. Sila po ay gift of God for you. At kung ano man yung ipinag-pray ninyo ngayon at ito'y natanggap nyo, sana huwag naman kayo magsawang magpasalamat sa Panginoon. Kasi nakalagay po doon sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from God. So, siguro dapat magpasalamat na rin kayo dahil yung asawa mo, sa tingin ng iba marahil hindi perfect, pero sa harapan ng Diyos, perfect yan. Yung pamilya mo, sa tingin mo hindi perfect, marahil it is on the way to perfection. Dahil ang Panginoon ay kumikilos at gumagalaw. Huwag kayong susuko kaagad at huwag kayong titingin sa circumstances. Tumingin kayo dun sa magagawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos. So, sometimes makikita natin it's coming from a different point of view. So, sometimes God's answer is different because it is different in time. Pangalawa, it is divine prerogative. If He withholds something from us or changes it into something different, it is because what we ask for wasn't good for us. Ito po yung sabi ni Ruth Graham. Pero may mga bagay po na ito'y divine prerogative. Nang ibig kong sabihin, ganito po ang sinasabi sa Isaiah, chapter 65, verse 24. Ilista niyo po ito, isa sa pinakamagandang talata na makikita natin when it comes to prayer. Ang sabi po ay, I will answer even before they call to me. Sasagutin ko sila kahit bago pa sila tumawag sa akin. Habang ang sabi, while they are still talking about their needs, I will go ahead and answer their prayers. Wow! What a powerful word. Hindi pa nga natatapos yung kanilang prayer, ang sabi, andyan na. So, tatandaan natin, an electrical
transformer takes the energy in the line and transforms into the power that can be used in our home. What would happen if transformers weren't there? Wala hong power. So, ang panghuli po is defined by the Spirit of God. The Holy Spirit actually is the transformer. He makes our prayer transform them into what they ought to be. Ang sabi ng Biblia doon sa Romans chapter 8 verse 26, hindi talaga tayo marunong mag-pray ng tama. At ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin, siya ang lumuluhog para sa atin upang yung ating prayer ay magkaroon ng power. We do not know really how to pray, but the Holy Spirit helps us in our infirmity so that it can become effective sa harapan ng Panginoon. Conclusion ko ngayong gabi, keep on praying, mga kapatid. When your prayer seems unanswered, to be sure, alam kong ang Diyos ay hindi nagkukulang. Natatandaan ko yung sinabi doon sa Psalm 66 verse 18, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not answer me." And be sure that you are asking according to His will. So if you keep on praying, kagaya nung babaeng balo, talagang matatamo niya ang kanyang ipinapanalangin. At tatandaan natin, pag tayo mananalangin, huwag nating iisiping ang Diyos ay hindi nagmamalasakit sa atin. Doon po sa Habakkuk chapter 1, 3 and the following, nagko-complain si Habakkuk. At ang kanyang complaint, Lord, ang tagal-tagal ko na nagpipray pero wala pang sagot. Ang sabi ng Panginoon doon sa verse 5 and the following, ako naman actually ay nakikinig. Ako naman ay sumasagot. Kaya lang, kung isasabihin ko sa iyo, hindi ka maniniwala. Pagkakaminsan, ang prayer ng Diyos ay hindi akma doon sa iyong gusto. Kasi ang Diyos ay mas matalino kaysa sa atin. Parang pagkaminsan, binigyan ka na ng Diyos ng isang bagay na para bang sasabihin, alam mo ba, you prayed for a wife or you prayed for your husband at mayroon ka. Tapos parang mga pintas, mga ganito ganyan. Bakit mas marunong ka pa ba sa Diyos? Alam ng Diyos yung kanyang ibibigay para sa iyo, ang iyong mga anak. They are God's gift to you. So dapat pasalamatan natin yan. And even your house, anumang bagay na mayroon ka ngayon, you must be thankful because they come from the perfect direction and will of our God. So, if there ever a time to stop praying, is there ever a time to stop praying? Yes, you can stop praying when, number one, when the answer is already in your hand. Ang gawin mo doon, praise Him and report it. Ibig sabihin, i-testify mo. Kailan pa ito dapat tumigil? When the answer is in your heart. Praise Him and wait for it. Alam mong andun yun. Darating yun. Kasi ang sagot ay naroon. Therefore, maghintay ka. Kailan din ito dapat tumigil? When the answer is hard to accept. And God reveals a better way. Natatandaan niyo yung kay Pablo dun sa 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11. 3 beses siyang nagpray pero hindi sinagot ng prayer. Hindi niya sinagot yung ipinagpanalangin niya at ang sagot niya, my grace is sufficient for thee. So praise Him and accept until the answer comes. Keep on praying. But God will come through in His time. So ano po yung aking maipapayo sa inyo? Una sa lahat, do not stop praying. God commanded us to pray, and if you do not pray, you are actually sinning because you are disobeying God. It is a command. Number 2, delete our selfish agenda in prayer. Tanggalin natin yung ating makasariling uri ng pananalangin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi rin man sasagutin ni Lord. So sayang lang. Magsimula tayong manalangin ng hindi pang sarili. Alam natin ang Diyos ay malulugod na ibigay ang ating kailangan. God will supply our need, not our greeds. Pangtatlo, depend on God for His answer to prayer. Ang ipagtiwala mo
Alam niyo, medyo nakakatawa itong mag-asawang 'to na si Elizabeth at saka ah, si Zacarias. Kung kailan matanda na saka pa lang sila tumanggap. At magki si Sarah at saka si Abraham, nung marinig ni Sarah yung sagot yung balita ng angel na magkakaroon sila ng anak, napatawa siya eh. Kung kailan matanda na, ganito. Alam nyo, may sagot ang Diyos. Kung kailan ito dumating, dapat pasalamatan natin. God will answer surely our prayer. Kahulihan, decide to hear from the Spirit the right item to prayer, because we do not know exactly how to pray and what to pray. Be sensitive to the Spirit. Alam kong God will answer in His time. Salamat po sa Panginoon. Inaasahan kong hindi tayo dapat manghihinawa sa prayer. Kapatid, kung may dumating na mga pagsubok, kung may dumating mga problema, tandaan nyo, mahiwaga ang sagot ng Diyos sa pananalangin. Ang dapat tayo ay manghawakan sa Diyos na siyang sumasagot. Hindi po dun sa ating ipinanalangin. Tandaan natin, God answers prayer. Ang Diyos po ay sumasagot sa ating panalangin. At yan po'y tiyak. Let's pray. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa aming napag-aralan tonight. At habang kami nagsasama-samang magkakapatid, mayroon po mga nahihirapan ngayon, nakakaranas ng bagyo, yung mga nasa Palawan, yung mga nasa Mindanao, yung mga nasa Norte, nakakaranas sila ng matinding pagbaha at yung iba naman ay talaga namang natanggalan ng bahay at may ilang namatayan na. Father, kami po ay dumadalangin din sa iyong harapan, iyo pong pagpalain mga kapatid namin who might be experiencing a little bit sad sa kanilang mga hindi pa natatanggap na prayer requests. Pagpalain mo sila at tulungan, Panginoon, sa kanilang mga idinalangin. Alam kong sila iyong tutugunin in your time. And help us, Father, to believe you, claiming that our answer to prayers will be coming to us in your time. Bless your people now, Father, in Jesus' name. Amen. Okay.